Ibigay natin ang pinakamalakas na papuri sa Panginoon ngayong umaga, no? Hello po sa inyo, no? Kamusta na mga kapatid, yung mga nanonood sa ating lingguhang programa sa YouTube, no? Isang mapagpalang umaga po sa mga kapatid sa Bataan at sa buong Kapuluan. Binabati ko yung mga senior citizens, lalo na yung mga taong may mga sakit na naroon lamang sa harapan ng kanilang mga telebisyon. Isang araw na naman po ang muling dinagdag ng Panginoon sa ating buhay, kaya dapat natin siyang papurihan at pasalamatan. Ipanalangin po natin muna ang mensahe ngayong umaga. Ating iyuko sumandali ang ating mga ulo. Ama, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa gitna ng patuloy na problemang kinakaharap ng aming bansa. Sa kabila ng lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyo araw-araw sa iyong kalinga, probisyon, pag-iingat, at walang sawang pag-ibig. Nagpapasalamat rin po kami sapagkat sa kabila ng panganib na dulot ng mga nakakahawang sakit na umiiral na naman, nanatili kaming malusog, nakakakain at nakakatulog. Tunay na sa iyo nang gagaling ang aming mga lakas, pati na mga kapayapaan sa buong araw at magdamag. Ama, saan kami kukuha ng mga bagay na pangangailangan namin kung wala ka? Ama, bigyan mo ng maliwanag na pandinig at pangunawa ang bawat manonood at nakikinig ng mensahe. Inilaan mo para sa aming lahat upang madama ng mga taong nangangailangan ng iyong taus-pusong pag-ibig. Pangalagaan mo ang aming buong sambahayan at makamtan nawa namin ang buong kapayapaan sa araw na ito. Maghari ka sa sambahayang ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Purihin natin ang mapagpalang Diyos. Ang paksa natin ngayon ay maghahatid ng isang panibagong lakas at sigla sa lahat ng mga anak ng Diyos. Maging sa mga tagapakinig na umaasa sa Kanyang biyaya. Sana po ay kapulutan natin ng karunungan ang paksa ngayon upang lalong tumibay ang buhay espiritual ng bawat isa. Manatili po sana tayo sa lahat ng mga sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Ang mensahe po natin ngayong umaga ay may pamagat na Now that you are free. No? Habang naghahanda ako ng mensahe sa linggong ito, no, natawag ang pansin ko sa isang maikling aklat na may pamagat na The Anatomy of a Sinner. Hindi ko basahin ang aklat na ito sapagkat malaki po ang inihatid na pinsala nito sa kalikasan ng tao. Maraming mga tao ang napapahamak dahil dito. Katunayan, sa simula pa, sinira na ng kasalanan ang buhay ng sangkatauhan. Ang aklat na binasa ko ay naglalaman ng ilang mga spiritual components na pinakarurok ng malaking problema ng sangkatauhan. Bayan nyo na basahin ko isa-isa ang mga nilalaman nito at ang una dito ay ang may kinalaman po sa puso ng tao. No? Puso, pakinggan niyo mabuti ito, yung puso ng tao. No? Alam natin lahat na ang kasalanan ay nagmumula sa puso. At ang ayon po sa aklat ng Mateo, sa kabanatang 15, 19-20, bayan yung basahin ko po. No? Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Yan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa parang naaayon sa minanang katuruan. Yung puso po, no? Ikalawa ay yung isipan natin, no? Dito naman nagmumula ang mga makasalanang pag-iisip at mga pag-uugali, no? Ito naman ay binaybay sa aklat ng Roma, no, sa kabanatang 1, 28 hanggang 32. Ating basahin. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos,
Hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. Hindi tayo aware, no? Pero minsan nakakasingit yan eh. Yang isipan na yan na lalo kung ikaw'y walang ginagawa, no? Ikatlo ay ang kalooban. Kalooban natin. Sinasadyang piliin natin at suwayin ang Diyos, no? Ganito sinasabi sa aklat ng 1 sa 3:19 hanggang 20. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Makikita mo yan sa kawalang interes sa pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Hindi siya nananabik, no ha? At yung mga tao naman sa labas, kapag hinihikayat mo, mabilis ang sagot na meron rejection antimano, no? Yun po yun. Ayaw nila ng liwanag no? At ang kalooban ng tao ay ganyan palagi, no? At ang huli po, doon sa mga binalangkas na outline sa aklat na binasa ko ay yung emotions, no? Hindi makontrol ng mga hilig at pagnanasa ng tao, no? Ito man ay nabanggit naman din sa aklat ni Santiago sa unang kabanata, 14 hanggang 15. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Maliwanag po yung mga nilalaman ng aklat, no? Pumasok ang kasalanan sa buhay ng bawat nilikha, kaya naging magulo ang mundo. Magulo. Wala pong direksyon, no? Dahil dito, siyempre, ang lahat ay tatanggap ng parusa sa Diyos. Ngunit kung maaalala nyo, hindi po nanahimik ang Diyos tungkol sa kasalanan. Katunayan, siya ang gumawa ng paraan upang hindi mapahamak ang tao at kung matatandaan ninyo, nagsimulang magbago ang buhay natin noong katagpuin tayo ng Diyos. Totoo po ba yun? Amen. Noong katagpuin tayo ng Diyos, doon lang tayo nagkaroon ng direksyon. Ang ganda ng awit kanina. No? May direction, no? Ang bawat isang narito ngayon, umaga, ay nagkaroon ng karanasang ito. Marami sa atin nakaranas nito. Natutunan natin basahin ang Biblia, nakikinig po tayo doon sa mga lingguhang mensahe at doon sa mga masisipag na dumadalo sa mga gawain ng iglesia. Nakakalungkot nga lang iba, no? Kung bakit parang panapanahon yung kanilang pagdalo. At sa tingin ko ay talagang hindi malalim na naunawaan yung pangangailangan ng kanilang buhay, no? So ano ang natutunan natin sa ating mga pagdalo sa church? Natutunan natin ang ilang mahalagang mensahe tulad ng John 3:16. Sino makakalimot dyan sa aklat na yan? Lalo-lalo na yung Efeso 2:8 hanggang 9. Marami sa atin ang nagkaroon ng karanasan tungkol dito. Natuklasan din natin ang mga katangi ang nagpapahamak sa tao. Ano-ano ba itong mga nagpapahamak pa sa tao? No? Unang-una, yung pagmamalaki. Kung merong kanyang kapatid, it's about time. Iwanan mo na yan. No? Pagiging makasarili at pagmamataas. No? Mahirap po yan. No? Yan po yung mga
sinaboy na binhi ni Satanas sa mundo no? At akalain mong mapulot mo yan, hindi dapat, no? Huwag mo na ibulsa yan, itapon mo na yan, yung pagmamalaki na yan. Ang isa pang malubhang kasalanan ng tao ay yung rebellion. Alam ba nyo? No? Maaaring sabihin natin, hindi naman ako ganyan Pero yung pagsuway laban sa kapangyarihan ng Diyos, sa mga aral niya at mga aral at turo niya. No? Nire-reject mo outrightly. Pinapakita mo lamang na na-appreciate mo, pero actually, hindi naman nakikita sa buhay mo. Get mo? So, nakikita talaga yung rebellion sa iyo. At ang isang pangkaraniwang kasalanan pa na hindi natin napapansin, ay yung pong self-deception. Self-deception, dinadaya mo yung sarili mo, no? Nangangatwirang ka pa kahit na nasa kasalanan ka na. Wala kang malay. Hindi naman ako yan binabanggit ng Bible, hindi ako yan. Dinadaya mo yung sarili, tinatakpan mo yung katotohanan. No? Masama rin yan. Hindi din dapat nangyayari sa buhay mo yan. At ang bunga nito, siyempre, mahuhulog ka sa bondage. Di ba? Yung pagkaalipin sa kasalanan. Kasi may mga rejection Ayaw mong tanggapin na nagmamalaki ka, na may nagre-rebelde ka, na dinadaya mo yung sarili mo, kaya ikaw ngayon nakulong na dito sa pagkaalipin sa kasalanan. Hindi po diyan dumarating overnight. Slowly. In a year time, malayo na ang nilakbay mo. No? Pero kung mapapansin mo, magugunita mo, nung unang ikaw yung makakilala sa Panginoon, ang sipag mo mabasa ng Bible, lagi mong binubuksan yung mga sipi na, yung mga notes mo. Ngayon, sino pa ang gumagawa niyan? Mukhang madalang na. No? Mukhang kabisado mo na kasi yung kaligtasan, kaya parang wala nang masyadong tamis. Di ho ba? Ingatan natin yan. No, ha? So lahat ng mga katangiang ito ay nakita natin na dahan-dahang sumusulpot sa ating mga buhay. Salamat po sa Diyos sapagkat sa kabila ng mga kasalanan ito, hindi po nagdalawang isip ang Diyos tungkol sa kalagayan natin. Pagka minamasdan tayo ng Diyos, alam niyo, matalas no? Ang mata ng Panginoon. No? Sa halip, dumating ang kaligtasan sa mga nagsisi, doon sa mga nagsisi at tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Ano po nangyari sa kanila? Sila po ay nabago. Nabago sila ng salita ng Diyos at ang isang maliwanag na katibayan ng Biblia ay ang 2 Corinthians 5:17 na sariwa pa sa mga puso ninyo. Basahin nga natin yan. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan ng bago. Totoo po ba yan? Kailangan totoo yan sa buhay natin. No? Kaya nga sabi ko sa inyo alam po na yan, 2 Corinthians 5:17. Parang gano'n na lang, ang dulas, pero hindi na po talaga, parang wala na pong effect. No? Pero yun na sinasabi ng salita ng Panginoon. No? Kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Yun po sinabi ng Bible. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen po ba? Amen. So ngayong nangyari na ito, we will focus now on our topic. Now that you are free, Roman number 1, what's next? Dahil naranasan natin ang kalayaan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, mga kapatid, kailangan sa alang-alang natin ang mga susunod na hakbang kung ang layunin natin ay magkaroon ng letter A, spiritual growth. Diyan nyo ilagay ang mata nyo sa 2025. Tama na yung mga paglalaro, yung mga katamaran, yung mahabang tulog, no? Kailangan kayong lumago. Lumalim ang relasyon natin sa Kanya. No? Pinalalakas ang ugnayan natin sa Diyos pamamagitan ng panalangin. No? Walang ibang paraan ng paglago, kundi ang magbasa ng aklat, manalangin, at patuloy na sumamba sa lumikha sa iyo. No? Kasama sa kalaguang ito ang pagkakaroon po ng bunga ng banal na Espiritu. Bakit? Kasi nililinang ng Espiritu ang ating pag-ibig, kagalakan, yung kapayapaan, pagtitiis, kabaitan,
kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Siya yung gumagabay sa atin. Alam natin na hindi natin nabubuo yan sa buong maghapon. Minsan dalawa lang, minsan isa. No? Ang paglago ay naghahatid din sa atin ng spiritual discipline. Marunong ka nang gumawa ng schedule mo, no? Kasi madalas tayo nag-schedule tayo sa trabaho, sa school, no? Nag-schedule tayo sa mga gawaing bahay, yung mga activities natin sa weekend, etc., etc. Pero meron tayong nakakaligtaan. Hindi natin isinasama o itinatampok ang mga gawain sa iglesia para sa pansariling kapakinabangan. Dito ka lalago. Pag wala po yung mga bagay na yan, no, malayo eh. Abala ang isip mo sa maghapon sa mga bagay-bagay ng sanlibutan. Lahat po yan sanlibutan eh. Pero ilan ang ino-offer nating time sa ating panalangin sa pagbabasa at sa masinop na pagsamba sa Diyos sa tuwing tayo magkakatipon-tipon katulad ngayong umaga. Nakita niyo ba? 2025. Parang hinuhugot ang mga araw at isang araw magigising tayo, araw na ng taong 20-25. Kita niyo po yun? So, spiritual discipline, mahalaga yan. Marunong tayong magpasalamat sa lahat ng bagay, no? At nagiging mapagpatawad yung ating puso, no? Hindi na tayo nagmamatigas, no? And what else did we get? Letter B, obedience and service. No? Natuto tayong sumunod at tuparin ang mga aral ng Biblia sapagkat iniibig natin ang ating Panginoon. Gusto natin siyang sundin. No? Natutunan din natin maglingkod sa isa't isa. At ginagamit natin yung mga kaloob para pagpalain natin yung ibang tao naman. Naintindihan niyo po ba ang ibig sabihin? Kung ikaw ay pinagpapala ka, no, ng Panginoon, huwag mo sarilinin. Pagpalain mo rin yung ibang tao. Magbigay ka. Tumulong ka. No? Isa sa mga bagay na inuutos ng Diyos yan. Huwag mo sarilinin yung blessing. No? Magbigay ka sa iba. No? Hindi lang yan. Natuto rin tayong ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Kahit na sa papaanong paraan. Di ba? Ako nga po, ngayon, talagang maiksi na lang yung Ebanghelyo dinadala ko sa kanila. But direct to the point na kagad ako eh. Alam nung kausap ko na mamamatay siya, anytime eh. Tinanggap naman niyang mamamatay talaga siya, anytime eh. Eh so anong kailangan niya? Ano yung dagliang lunas na kailangan niya? Kailangan niya ng kaligtasan. Wala nang pasikot-sikot. Direct to the point. Nagigising ang tao. Oo nga, no, mamamatay nga pala ako. Yung pisang ko nasa ospital ngayon. Get nyo? Wala na akong pasikot-sikot. Sayang ang panahon. Ang daming tao nangangailangan ng kaligtasan. Huwag na natin aksayin ang panahon natin. No? At ito ang Ebanghelyo ni Kristo na kailangan nila. No? Ano pa po? Nagkaroon din tayo ng personal transformation. Maganda yan. At mabuti yan. At ang mga pagbabagong ito ay hindi pangkaraniwan. Naalala niyo pa ba yan? Nagbago ang ating mga pag-iisip, pati na yung mga pananaw natin sa buhay. Napalitan po yung ating mga lumang kaisipan ng katotohanan mula sa Biblia. Ang Biblia nagturo sa atin. Wala tayong pagkukunan ng karunungan kundi ang Biblia. Siya ang author. Siya ang magbibigay ng liwanag sa mga madidilim na isipan ng tao. No? Nagkaroon tayo ng personal transformation dahil yan. No? Namatay na tayo sa ating sarili. No? Patay na tayo sa ating sarili. No? Sinuko natin ang ating kalooban sa Diyos. Total surrender. Minsan kasi para tayong mga hari kung kumilos, para tayong mga hari at reyna. No? Parang alam na natin ang gagawin natin sa buhay. Parang hindi na natin kailangan ng patnubay ng Diyos. Hindi po nararapat yun. No? Ngayon, hinahangad na natin ang kabanalan. Di ba? Gusto nating maranasan ng glory ng Panginoon. No? Pinagsisikapan natin yung moral na kadalisayan ng buhay. No? Yan ang mga nabago sa ating buhay mula nung ipanganak yung 2 Corinthians 5:17.
Doon sa mga baguhan, lalong-lalo na yung mga nabautismuhan na kamakailan, lingapin yung mabuti ang mga ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Ingatan ninyo ito sapagkat ang mundo ay magulo at madali kang malito. Madali mong makakalimutan yung mga aral na yan kung hindi mo laging babasahin at isasabuhay. Lumipat po tayo sa ikalawang bahagi, no? Eternal perspective. Ito po yung mga ipinagkakaloob ngayong tayo ay malaya na, no? Nagkaroon tayo ng eternal perspective, no? Letter A, we are now focused on eternity. Yan ang tinitignan ko eh. Sa panahon ko ngayon, wala na po ako inintindi kundi gawin ko yung tungkulin ko sa church at antayin yung panahong darating. Alin ba ng mauna? Pinahahalaga na po natin ngayon yung walang hanggang buhay. Ngayon, mahalaga na yung buhay sa atin. Alam na natin. At nakakatakot bilang Kristiyano kung ikaw ay simba ng simba, pero hindi ka naman ligtas. Di ba? Ngayon, naalala na natin yon. Aware na tayo ngayon. At nung nakaraang Biyernes, nagkaroon tayo ng isang gawain na masinop, no? Nagkaroon tayo ng spiritual inventory. Kailangan natin yan. No? Focus tayo sa darating na panahon. Life that is coming with God. No? Kaya nga, maganda rin yung sinasabi ng Biblia na huwag tayo mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. No? Sabi nga, dito may naninirang mga insekto at kalawang at may nakakapasok na magdanakaw. Sabi ng Bible, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Yan yung investment dapat. Doon ay walang naninirang insekto at kalawang. Dahil ang sabi ng Biblia, kung saan daw naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Normal po yun sa tao. No? Kung saan ang pera mo, andun lagi naalala mo. No? Bilang ka ng bilang ng pera sa bahay. No? Tingnan mo kung magkano na yung savings ninyo. No? Doon tayo nakatutok. No? Hindi mo alam na kinabukasan pala, kukubrahin ng ospital yan. Saka ng mercury drug. Di ba? Ipon ka ng ipon, akala mo, save ka na, akala mo, okay ka na, akala mo, matatag ka na. Kapatid, hindi yan. Hindi yan. Mag-invest ka sa kinabukasan mo. Invest mo yung yaman mo sa gawain ng Panginoon. Ha? Ano pa po? We are now focused on eternity. Letter B, we long for heaven. Yan. Sino po gusto makarating ng langit? Naksa. Meron na ba kayong passport? May clearance na ba kayo sa immigration? Ha? Gusto natin makarating ng langit. Ha? Kahit sinong tao kausapin ko, yun ang gusto eh. No? Ikaw pare, gusto mo punta ng langit? Ay, oo naman. Ha? Sabi ko, sino dadatanong sa langit? Hindi ko alam eh. Hindi niya alam, no? Ha? Sabi po sa 2 Timothy, no? Chapter 4, verse 8, no? Sabi, pakinggan niyo to. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Ha? Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Nakikita mo na yung what's coming eh, no? Yung future, nakikita mo na yan. That's why Christians long for heaven. No? Nananabik ka, no? Alam mo kasi na isang araw, makikita mo, maski ngayon nga lang eh, di ba? Nakikita mo, ang dami palang bagay na walang kabuluhan sa buhay natin. No? Ako nung araw, ganun ako eh. Masinop ako sa mga bagay. No? Isang araw, makikita mo, doon lang pala sa mga gilid-gilid ng bahay, hindi na pinapansin, wala naman palang halaga. No? Ngayon, ang masarap yung pinananabigan mo yung, ano kaya kung biglang dumating ang Panginoon? Naisip niyo na ba yun? Paano kung biglang dumating ang Panginoon? Nakahanda ka ba? Siguro sabi nung isa, no? Sabi nung isang dinatnan ng Panginoon, Lord, wag muna ngayon. No? Wala akong postponement yan. Pagdating ng Panginoon, either gising ka o tulog ka, aharap pa yan. No? Nananabik po ang mga anak ng Diyos sa pagbabalik ni Kristo. No? Ang ating tagapaglikha. No? Ano pa po? Puntahan natin letter C. Invest in eternal things. Matalino ka, yan ang gawin mo. No? Gamitin mo yung mga resources mo para sa kaharian ng Diyos. No? Saliksik kang mabuti sa iyong buhay. No? Saliksikin mong mabuti. No?
Nakakalungkot nga lang na pag-uusapan nga namin ng isang kapatid na marami pong nagmula rito sa church na ito, sa Lord's Temple, sa luma at sa bago. Marami po dito ay dito nagkakilala, dito nagkaibigan, umunlad, naging pamilya sila, at later on ay umunlad, gumanda ang buhay, pero nakalimutan po nila yung pinanggalingan nila. Di ba kung kayo ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, hindi nyo makakalimutan yung pinagmulan ninyo. Nakakalimutan na. Wala man lang pagsasaalang-alang o pagtatanong, ni hindi man lang ma-text yung pastor. Kung pastor, may kailangan pa tayo sa church. Nandito kami sa ibang bansa ngayon. Baka makatulong kami. Di ba? Nakakalungkot eh. Kaya yung mga nag-iibigan dito ngayon, mag-ingat kayo. Mamaya, hihingi na kayo ng mga tulong, hihingi kayo ng counseling, hihingi kayo ng kung ano-anong. Tapos pagka kayo mag-asawa at pinagpala kayo, nakalimutan ng pinagmulan nila. No? Hindi naman panunumbat yan eh. Yan ay paalala doon sa mga, lalo na ngayon, yung nasa ganyang kalagayan. No? Mag-invest kayo sa mga bagay na panghabang buhay. No? Alam nyo, according to Mark Twain, listen carefully, no? There are two most important days in your life. The day you were born and why. Natanong mo na ba sa sarili mo yon? Ang araw na yung kapanganakan at bakit? Sino sa inyo nakapagtanong ng ganyan? Naalala niyo ba yung kaarawan niyo? Pinanganak ako, gantong petsa, bakit? No? Kasi pag hindi humalinaw kung bakit kayo pinanganak, wala kayong direksyon. Linawin mo sa sarili mo, bakit ka ipinanganak? Ano ang dahilan? Yan ang iiwan ko sa inyong mga isipan. Sabi po ng aklat ng mga awit sa 139:23-24, pakinggan nyo. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito yung nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Kung minsan, short ang pananaw natin, short ang pag-iisip natin. No? Niisip lang natin yung ngayon. Hindi natin naisip yung bukas. No? At magandang balikan ninyo yun, ba't kayo ipinanganak? Ba't kayo nandito sa mundo? No? So, ang diin po ay hindi sa paraan ng pakikinig lamang. Sa halip, katungkulan natin na magpatuloy na maging bukas at huwag makalimot na sumunod sa Diyos. Yung pong mga araling ganito ay naipahayag na at ngayon ay ganap ng pinagtibay. So, pinapakita nito sa mga nakalipas na panahon na una, ang mga tao ay nasa ilalim ng sumpa dahil po sa kasalanan. At that is very obvious. No? Maraming tao hindi alam kung bakit ganyan ang buhay nila. Hindi nila alam na sila'y makasalanan kung kaya sila nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Hindi nila alam yung dulo ng kararatnan. Nakapaligid po sa atin yan. Ikalawa, wala nang ibang paraan upang takasan ang kasalanan liban sa pamamagitan po ng kapatawaran. Hindi po sa pamamagitan ng personal na kakayahan, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Of course, sasabihin ng mga Kristyano, alam namin yan. Pero yung mga tao sa labas, di nila alam yan. Ikatlo, na ang planong ito ng Diyos ay maliwanag na ipinabatid sa lahat ng tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. At ang pang-apat, ito ay hindi isang bagong aralin. Sa katunayan, tulad din ito ng mga aral na tinanggap nila Abraham at ni David. Wala hong naiba dyan. Napakahalaga ng role ng church. No? Pero marami tayong sinasayang na panahon. Matapos ipahayag ang lahat ng ito, wala tayong makikitang mali tungkol sa doktrina. Sa mga napag-aralan nyo, kaya natural lamang na ipagpatuloy ang pangangaral nito sa pamamagitan ng mga practical na pamamaraan. Ipinapakita nito ng buong liwanag ang resulta ng mga mapapakinabangan natin mula sa doktrina ng pagbibigay katarungan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Mahalagang mahalaga yan. Tunghayan natin ang aklat ng Roma
na isinulat ni Apostol Pablo dito po sa ating morning devotion sa Roma chapter 5 verse 1 and 2. Ano po sinasabi ng aklat? Pakinggan niyo. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Daman niyo ba yan? Nararamdaman niyo ba yan? Alam niyo ba na napawalang sala na kayo? Dahil lang sa inyong pananampalataya. Di ba? So yamang tayo ipinaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, binibigyan po tayo ng karapatan na tanggapin ang kagandahang loob ng Diyos. Many of you mukhang hindi aware, no ha? Ang mga spiritual benefits tulad ng pagpapawalang sala, yung kapayapaan sa Diyos. And we were reconciled, ending spiritual warfare. No? At nagkaroon tayo ng access sa biyaya ng Diyos. Kung naiintindihan lang natin yung mga tinanggap natin mula rito, maiintindihan ninyo na mapalad tayo. Mapalad na mapalad tayo. Ang nakalulungkot, hindi lahat nakakaintindi. Ano po sabi sa verse 2? Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Minsan binabasa lang kasi natin, no? Hindi natin inintinding mabuti yung nilalaman ng teksto. No? Binigyan tayo ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ang kabuuan ng mga sumusunod na mga kabanata. Meron po tayong kapayapaan sa Diyos. Hindi na tayo kaaway ng Diyos o natatakot sa Kanyang puot. Meron tayong kapayapaan, pag-asa, pag-ibig at kapangyarihan laban sa kasalanan. Ito ang bunga ng pagpapawalang sala sa atin ng Diyos dahil po sa ating pananampalataya. Ayan. At hindi lamang yun. Tayo man ay nakaranas din ng pagdadalamhati. Ang mga anak ng Diyos, tulad din ng iba, ay nakakaranas ng mga pagsubok at ang pinakamahalagang tanong ay kung ang doktrinang ito na ating tinanggap ay mayroong bisa upang suportahan ang isang kaluluwa sa mga panahon ng pagsubok. At natuklasan natin meron kapangyarihan. No? Kaya nga mga kapatid, kung maliwanag ang bago nating kapanganakan, hindi tayo madadala sa tukso. Yung mga nakaranas sa 2 Corinthians 5:17, yung totoo ha. Of course, we can always claim. Ang problema, buhay ba sa ating pagkatao ang kaligtasang tinanggap natin? Totoo nga bang binago ka na? Kasi may nakikita naman tayong hindi pa nababago talaga eh. Marami pong ganyan eh, no? Kasama nyo sa upuan nyo, kasama nyo sa pagmimerienda yan. Kasama nyo, katabi nyo sa fellowship. No? Makikita mo yung mga asal at pag-uugali niyan. Hindi pa siya nakakaranas sa 2 Corinthians 5:17. Makikita niyo po yan. No? So, alalahanin natin yung sinasabi sa Romans chapter 5, verse 10. Ano sabi? Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Minsan parang hindi tayo aware, no, sa sinasabi ng Biblia. Ipinapakita dito sa aklat na ito ang katibayan na ang mga anak ng Diyos ay may kapayapaan na po sa gitna ng mga maraming mga pagsubok. Ang dahilan kung bakit nakakayanan nila ang mga ito ay, una, upang ang natural na epekto ng kahirapan sa ilalim ng Ebanghelyo ang manguna sa ating pag-asa. Yan ang mangunguna. Ikalawa, kung bakit ganito, ay dahil nabuo sa puso ng mga kapatid ang pag-ibig ng Diyos. Ikatlo, ito ang pinakamataas na kapahayagan ng kanyang pag-ibig na kailangan mamatay si Jesus para sa kanyang mga kaaway. Katunayan, ganito po sinasabi sa Roma 5,
5 hanggang 8. Basahin natin, no? At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sino po sa atin ang tumanggap na niyan? Tanyo, hindi aware yung iba, no? Basta't nakikinig lang sila, hindi nila. Ayan, ulitin ko po yun, no? Hindi na tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sumunod, sapagkat noong tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ng kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ipagpalagay na lang natin na kaya mong ialay ang sarili mong buhay dahil sa isang taong mabuti o mabait. No? Mangyari man po ito, wala itong maihatid na kabutihan sapagkat makasalanan ka at kahit na mabuhay ka pa ng ilang beses matapos kang mamatay, walang bisa ang iyong kamatayan para iligtas ang isang taong mabuti. Nakita nyo? Pero, tingnan nyo nangyari sa verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Oh, di ba? Iba, no? Kita nyo? Yan ang nangyari, no? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Na-appreciate niyo po ba yon? Na-appreciate niyo, no? Ako fully appreciated talaga. No? Alam ko po yun eh. Alam ko na hindi ako makakatakas doon sa bisyo ko eh, nung araw. Minsan nangangatwiran pa ako. Ang bisyo ko lang naman, 2 lang, manigarilyo tsaka uminom eh. Nangangatwiran pa tayo, parang ang buti-buti natin. Ano? Eh sila nga dyan, nakapatay ng tao eh. Ako yun lang eh, naninigarilyo lang ako eh. Gina-justify natin yung kasalanan. No? Hindi natin alam, no? Hindi natin nadama yung pag-ibig ng Diyos. Nasa kasalanan tayo, pero ipinadama ito ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig nang mamatay si Kristo para sa atin. Take note po, namatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Tanging siya lamang ang may kakayahang magligtas ng buhay. No? Puntahan natin yung 3 bahagi, no? Hope does not shame us. Unang-una, letter A, trust God. Papasok ang 2025. Mga kapatid, magandang simula to. Ngayon pa lang, itong linggong naiiwan, mga ilang araw na naiiwan, paghandaan nyo na yan. Yan, paghandaan nyo na yan. No? Unang-unang magsimula ka sa pagtitiwala mo sa Diyos. No? Sa ating pag-asa, hindi tayo mapapahiya o madadaya, mga kapatid. Di ba kapag umaasa tayo ng mga bagay na hindi natin nakuha, hindi tayo nasisiyahan. Pero sinasabi ni Apostol Pablo na ang pag-asa ng Kristiyano ay matutupad. Hindi ito magdudulot ng kalungkutan, no? Makakamta natin ito. Ganito po sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 1:20. Pakinggan nyo. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Yan yung kanyang mithiin. No? No? Yung buhay natin. Lumalakad tayo. Nasa bagong baryo tayo. Pupunta tayo sa kung saan lugar. May mga kaibigan tayo, may mga kilala tayo. Yung pambuhay natin, hindi ba nakakahiya sa kanila? Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Hindi kaya may sinasabi sila sa likod mo, pagdaan mo? Remember, Christian ka na, ha? Natapos na yung 2 Corinthians 5:17, ha? Tanda mo yon. Hindi ka ba, pag lumalakad ka ba sa loob ng komunidad, alam ng mga tao na Christian ka, ano kaya? Hindi kaya napapahiya ka? No? Matibay po pagtitiwala ni Apostol Pablo. Nasasamahan siya ng Diyos upang buong laya siyang makapagsalita at magpatotoo tungkol sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. No?
Kahit na mabuhay o mamatay siya. Para sa kanya, parehas lang ito. Basta mataas lamang sa buhay niya si Kristo. Dapat makita sa buhay natin yon. Ngayon, papasok yung taong ito, pagandaan na natin yan. Sa loob ng church, sa labas ng church, pagandaan na natin yan. Aktibo na tayo sa mga gawain. Wala nang laro-laro. Tapos na yon. Tapos na yung mga pamamahinga. Tapos na yung mga pagsasakit-sakitan natin. Kaya hindi makadalo, masakit ang ulo. Tigilan nyo na yan. Walang maihatid na mabuti sa buhay ninyo yan. Magpakatotoo na tayo, harapin natin ang katotohanan sapagkat ito ang katotohanan. Tayo rin ay nagnanais na huwag mapaya sa anumang mga bagay. Tulad ng Diyos, ang mga tao ay nagmamasid sa ating mga kinikilos upang makita kung ano ang pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi. Alam niya ng mga tao, pag nagtanong sila, pag nag-usap sila, kilala ka nila. No? Kaya nga, hindi tayo dapat mapahiya o magdala ng kahiyan sa pangalan ng Panginoon. Kailangan magtiwala tayong palagi sa ating Diyos na buhay. Siya yung lagi nag-guide sa atin. Tindihin yung mabuti. No? Sabi po ng mga awit 22:5, tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. Dala-dala natin yung pangalan ng Panginoon. Mga Christians yan. Kaya magang-maga nasa church yun eh. Mga Christians yan. Ito ewan ko, kasi ito minsan umaatin, minsan hindi eh. Ewan ko kung Christian yan. Ewan ko kung kasama nila yan. Ito mga ito, kilala ko to. Lagi to, regular sa church yan eh. Ang galing magmasid ng mga tao eh. Ang galing nila magbantay. Alam ba niyo yun? Alam nila. Sabi nga sa akin, naglalakad ako dyan. Uy, nakita ko yung isang kapatid nyo na bangga ng tricycle dyan. Sino yun? Ano yung tsura? Dinescribe niya. Finally, binigay yung pangalan. Sabi ko, hindi namin kapatid yun. Akala niya kapatid natin. Sabi ko, hindi namin kapatid yun. Nakita niya kasi kumaatin dito yun eh. Pero wala na po dito yun. Sabi ko, hindi namin kapatid yun. Hinta niyo. Alam nila eh. Kapatid daw natin. Hinta niyo. Wala akong nakakaligtas sa mata ng mga tao. Ang gagaling nila mag-osyoso. No? Tingnan mo yung lakad mo sa mundong ito. Tingnan mo yung lakad mo sa bagong baryo. Tingnan mo ba kung nakikita kang na kay Kristo? Tingnan mo yun. Tingnan mo yun. No? Baka naman napapahiya na ang Panginoon sa pangalan mo. Huwag naman sana mangyari yun. Ikalawa, no? Punta natin yung letter B. God loves us. Intindihin niyo yan. Mga basic po itong mga pag-aaral to. Hindi na kailangan laliman pa para mag-isip kayo ng malalim. Ito yung umaapaw na pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, nag-o-overflow po ito. Parang bumabalong na tubig na hindi mapigilan. Naisip mo ba, sa maraming pagkakataon, kamonti ka na madisgrasya, kamonti, yung mga nagpapatotoo dito sa motor. Kamonti ka na. Hindi ba? Bakit hindi nangyari na mapahamak ka? Ba't hindi ka na ospital? Ba't di nabali ang buto mo? Bakit? Kasi nga, mahal ka ng Panginoon, iniingatan ka niya. Pinipreserve ka niya kasi alam niyang marami kang gagawin. Kaya isipin mo kung ano yung mga gagawin mo matapos mo maligtas. Hindi ka naman niligtas ng Diyos ng ganun-ganun lang eh. Kaya ka niligtas dahil may gusto siyang ipagawa sa iyo. At yun ang dapat mong gawin. No? No? Bumabalong ang pag-ibig ng Diyos. Wala akong, tingnan mo, basahin nga natin yung Panagoy. Ito Panagoy pa to chapter 3, 22-23. Tingnan nyo. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Amen? Kanino ka magtitiwala? Nag-expect siguro kayo ng ng preaching ngayon na malalim na. Hindi po. Basic lang po yan. Ibinuhos ng Diyos na parang tubig sa ating mga puso. No? Ipinahiwatig na masagana, no? Dahil ibinuhos ito ng banal na Espiritu sa mga tao. Ang napakalaking pag-ibig ng Diyos ay ibinigay sa mga mananampalataya at dahil dito, tayo ay makakaasa na iingatan at sasamahan niya tayo sa mga naranasan natin sa buhay. Kanina yung kanta, ang ganda. I will never leave you. I will never leave you.
Pangako po kasi ng Panginoon yan eh. Kaya yung mga pagdududa sa buhay natin, wala pong pwesto yan sa puso natin. Alam natin na hindi magpapabaya ang Panginoon. No? Sabi po ng aklat ng mga awit, 117 verse 1 and 2, pakinggan nyo. Purihin si Yahweh. Dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Purihin siya. Purihin nga natin ang Panginoon. No? Sayang yung mga kamay natin. No? Alam mo, kung wala kang kamay, o binigyan ka ng Diyos ng isang kamay lang, hindi ka makakapalakpak. Hindi ba kayo nagtataka bakit dalawa yung kamay? No? Saan mo gagamitin yan? Sa mga idols mo? Ba? Ito ay bunga, no, ng tulong ng Espiritu. No? Lahat ng mga biyayang tinatanggap ng mga Kristiyano ay nagmula sa kanyang kapangyarihan. No? Itong katawan natin, lahat, dapat nagbibigay ng papuri sa Diyos lagi. Yung labi, yung mata, yung lahat. No? Nilikha tayo ng Diyos eh. Sabi nga sa unang Korintos 6:19, ano sabi niya? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Pag-aari tayo ng Diyos. No? Maging ang ating katawan ay hindi natin pag-aari. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Yun ang sabi ng aklat. Inihandog sa Kanya at tinatahanan niya. Ang tawag ni Apostol Pablo dito ay the Lord's Temple of God. Yan ang nakalagay sa Bible. Meron pa, the Temple of the Living God. At yung uli ay, Temple of the Holy Ghost. Yan po, yan tayo po ina-address dyan. Mga mamamayan ng Diyos. Kita nyo? The Lord's Temple of God, the Temple of the Living God, the Temple of the Holy Ghost. Yung katawan natin, yan po yung pinananahanan ng Panginoon. Nagpapakita lamang na ang banal na Espiritu ay ang buhay na Diyos. Ganito po ang sinabi pa niya sa unang Korinto chapter 3 verse 16 to 17. Pakinggan natin at basahin natin. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyong kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Kayo ang templong iyan. Kita niyo? Ganda ng pasok ng 2025, no? Sinasariwa at dinadalisay natin yung mga nakaraang pag-aaral natin. Meron pa sa 2 Corinthians 6:16b. Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila, ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. No? So tayo ang bayan ng Diyos. Yung mga bago siguro, no? Sa lahat ng mga dakong ito, no, ang ibig lang po sabihin, ang mga Kristiyano ay nasa ilalim ng kanyang pagpapabanal. No? Siya ay kumikilo sa puso ng bawat anak niya at pinupuno ang kaisipan natin ng kapayapaan, pag-ibig at galak. No? Ulitin ko po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 5, verse 5 to 8. Ano sabi? At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sapagkat nung tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Babaunin natin yan, mga kapatid. No? So, paano tayo mag-aalinlangan sa pag-ibig ng Panginoon samantalang nung mahihina pa tayo, namatay siya para sa atin?
Sa tamang panahon, ha? Hindi maaga, hindi huli. Kundi doon sa pinaka-eksaktong panahon kung saan batid ng karunungan ng Diyos ang ating pangangailangan. Namatay si Kristo para sa mga di maka-Diyos, para sa atin. No? Talagang mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid. Ito po yung isa sa mga pinaka-eleganting kapahayagan ng Diyos sa Biblia. No? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo ay mga makasalanan pa. Very classic po siya. Kahit saan mong tingnan katwiran, parang wala sa katwiran eh. Di ba? Kasi tayo, pagka ang tao makasalanan, dinudukduk natin eh. Di ba? Pag ang tao nagkamali sa atin, di ba? Inaakusahan natin. Pero ang Diyos iba eh. No? Isipin nyo, makasalanan ng mga taong ito, ano dapat gawin sa mga makasalanan? Lipulin. Di ba? Parusahan, pahirapan sa buhay, pagkapangin sa lupa. Anong inoffer ng Panginoon? Inoffer yung anak niya, yung buhay ng anak niya, kinakailangan, Diyos siya, kailangan magkatawang tao siya, kailangan bumaba sa lupa at tiisin ang init ng araw, yung dumi ng paligid, tiisin yung kamatayan sa krus, para lang sa atin ng mga wala namang kabuluhan, kung tutusin mo. Di ba very classic siya, no? Parang, paano yun? No? We don't deserve it, mga kapatid. Wala ni isa man sa atin ang nababagay doon sa kalagayan yun. Talagang paparusahan tayo ng Diyos eh. Ang ginawa ng Diyos, no, bago niya tayo parusahan, binigyan tayo ng pagkakataon. Yun namang pagkakataon binigay sa atin, samantalahin natin. Doon tayo magsimula, no? Doon tayo magsimula. Kaya nga tatapusin natin sa nalalabi pang mga araw, yung lahat ng problema natin. Sapagkat paglipas nitong panahong ito, papasok yung 2025, bagong nilalang. Ang luma, wala na. Huwag niyo dalhin dito yung luma. No? Ako, pag nakita ko, sasabihin ko talaga, kapatid, may dala ka na naman luma. Sasabihin ko talaga, no? Oy, may luma ka na naman dala. Ha? Isimangutan na naman si pastor niyan. Oh. May mga taong very sensitive eh. Hindi matanggap yung katotohanan. Oh, dala mo luma. Ano yan? Diba? Simangot yun. Maliwanag na maliwanag pong ibinigay sa atin noong tayo mga kaaway pa ng Diyos. No? Kaya naman ngayon tayo ay malaya na. Malaya na ba tayo? At ano, hindi narinig ng iba eh. Malaya na po ba tayo? Ayan. Sino dito hindi pa malaya? Taas ang kamay. Sige po. Oh, malaya na talaga. Ha? Tumanggap tayo ng di masukat na pagpapala mula sa Diyos. Oh. Basahin natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 5:9 hanggang 11. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Can we say amen? Ayan. Tapos, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen? Amen. At hindi lamang yan, tayo nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Puri ng Panginoon. No? Alam nyo, hindi dito natatapos ang lahat. Ang mga tao ay hindi lamang nakalantad sa pagdadalamhati, sila ay nasa gitna rin ng mga bagay na nasisira. Dahil sa bumagsak na sanlibutan. Katibayan ito ng mga alaala na nagawang kasalanan saan mang dako. No? Ang mga bantayog ng kamatayan at kasalanan ay makikita natin kahit saan. So dapat nating asahan ang lunas mula sa Diyos. Ito ay tumutukoy sa pandaigdigang kalagayan ng kasalanan at kahirapan. At dumating ang biyaya upang katagpuin at ayusin ang masasakit na siniranto, yung buhay mo at yung buhay ko. Okay? Ang disenyo ng mga talata sa bahaging ito ng kabanata ay upang ipakita ang pagpapala na binili, na binhi sa malaking halaga
bilang katubusan sa pamamagitan ni Kristo. At ang plano ng pagpapawalang sala sa pamamagitan niya ay mahigitan ang lahat ng kasamaan na dumating sa sanlibutan ito. At kung ganito ang kalagayan, ang plano ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay kumpleto na, kapatid. Ito, basahin ko at intindihin mong mabuti. Roma chapter 8, 1-4. Kaya nga, hindi nahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Yan, tandaan nyo na, hindi na hahatulan, parusahan. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ganyan yung nagsabi kanina na pinalaya na sila. Kayo yung sumigaw ka na, pinalaya, para sa inyo yan. Lahat na sumigaw na malaya na sila. Ha? Wala na, balik mo, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritu nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, inatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Welcome 2025. Wala na. Goodbye. Ha? Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakikristo ang nagpalaya sa atin, pinalaya tayo ng Diyos, kaya dapat mabuhay tayo ng buong laya. No? Sabi po sa, sabi pa po, no? Muli itong sa buhay natin, ang lipunan ay malaki ang pinagbago. Mag-ingat po tayo, no? Yung media, no? Even yung mga messenger na yan, yung Facebook, ingatan nyo ang paggamit. Pwede nyo gamitin talaga, pwede naman yan eh. Basta tama lang ang gamit. Huwag yung puro kayabangan. No? Huwag yung puro kayabangan. Gamitin nyo yung maaabot ang puso ng mga taong hindi sumasampalataya. Gamitin natin yung bawat pagkakataon. Yung Facebook, magandang ano yan. Magandang material yan para gamitin niyo. Alam niyo, kausap ko kanina, dito inahanda ko itong pag-preach ngayong umaga. Kausap ko nasa Amerika. Kumpare kong si Oji. Tuwan-tuwa po siya, nasumpungan. Kasi hiningi niya yung link ng Lord's Temple, binigay ko. Maga-maga, nakikinig po siya ng mensahe, tinawagan ako, pinarinig niya yung message. Oh. Pare, ikaw ito. Tuwan-tuwa po siya, sabi niya, salamat, makikinig ako lagi. Ang dami pala ng preaching nyo na. Sabi dito, nakita niya kanina. Maga-maga. Alam po niyo siya, dati siyang pulis sa bagong baryo. Pangalan niya ay hindi ko alam ang first name niya eh. Oji Santiago. Siya si Topak. Meron po siyang stage 4 lung cancer. Humingi ng prayer sa akin, pinagpipray ko. Nag-promise ako sa kanya na ipagpipray ko siya lagi. Tuwan-tuwa po siya. At ngayon sabi niya, kung pagpapalain ako ng Diyos, sabi niya, at malitis ako. Sa pagkikita natin, sa pagkikita natin, ipapatotoo ko ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Huwag natin hintayin magkaroon tayo ng sakit. Magkaroon ng stage 1, stage 2, stage 3. Ngayong malaya na kayo, huwag na kayo bumalik yan. Ngayong malaya ka na, anong gagawin mo? Babalik ka pa sa kasalanan. Isipin mo mabuti na isinugo ng Ama ang sarili niyang anak upang makamtan mo ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y nagdulot sa iyo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kung ako ikaw, mamumuhay ako sa pagsunod sapagkat pinalaya ka na ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ng Jesucristo. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Mga kapatid, ang salita nawang ito mula sa Diyos ang patuloy na maghatid sa atin ng lakas sa pananampalataya upang layuan at tutulan ng kasalanan mula ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Purihin po natin ang Panginoon.
Nganyan ko po lahat na tumayo. Tayo po yung manalangin. Ama, dumating na po kami sa pagtatapos ng gawain at nais ka naming pasalamatan sapagkat minarapat mong narito kami mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain. Salamat sapagkat hinipo mo ang aming mga buhay sa mga paraang hindi namin maunawaan. Dinala mo kami sa iyong kaluwalhatian at nais naming ibigay sa iyo ang aming pasasalamat at papuri. Sa oras na ito, nais naming patuloy kang makasama at nawa gabayan kami ng iyong Espiritu sa buong maghapon. Nananalig kami at nananalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tanggapin natin ang biyaya na hatid ng Lord sa umagang ito. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisa ng banal na Espiritu ay mapa sa ating lahat ngayon at magpakilanman. At ang lahat ay magsabi ng, purihin natin ang Panginoon, magbatian ang bawat isa.